magpo-food trip tayo. At pupunta rin tayo sa mga coffee shops. Dito tayo kakain. Ito na yung favorite na Vietnamese food ko. Yung sinabi kong kakanin na nadaanan, sobrang famous nito dahil sa kanilang egg coffee. Morning ka Wonder! This is Wonder J and nandito pa rin tayo ngayon sa Hanoi, Vietnam. For today's video ay isasama ko kayo sa araw ko dito sa may Hanoi. So magpo-food trip tayo. Pupunta rin tayo sa mga coffee shops nila dito. So dito tayo kakain sa Bún Cha Dak Kim. Wow, so Michelin star pala tong nirecommend sa atin na Bún Cha. Itong Bún Cha Dak Kim. Dito tayo kakain. So ito yung menu nila. May 120, 70, 80. Tapos may separate na 25 fried sea crabs. So, tapos ito yung drinks nila. So, dumating na yung order natin ka Wonder. Meron tayo ditong Michelin Bún Cha restaurant dito sa may Hanoi, Vietnam. Yung Bún Cha basically, isa siyang parang grilled na pork. Tapos, meron ding parang pork nuggets. Tapos parang parang giniling na binalot siya sa isang dahon. Hindi ko alam kung anong tawag. Tapos, meron siyang nakapartner na rice noodles. Tapos, meron ding bibigay sa inyong mixed veggies. So, ganito siya kainin. Bali, yung dun sa bowl nyo ng Bún Cha, ihalo nyo lang yung rice noodles. Tapos, lalagyan nyo rin ng mixed na vegetables. So, kung ano-ano na, halo-haluin natin. So, ngayon, tikman muna natin yung sabaw. Actually, medyo parang matamis-tamis yung sabaw. First time kong matikman yung ganitong flavor. Medyo matamis na meron, parang may vinegars na lang nilagay. Okay, next natin is yung pork mismo. Malambot. Smoky yung meat niya. And also, parang malapit na yung flavor niya sa tocino. Feeling ko minarinate nila to sa parang sugar. Kaya nung hinalo yung grilled pork dun sa sabaw, naging matamis yung sabaw. Yun yung pagkakalasa. Sarap. Try naman natin yung parang nuggets. Yan. Grabe, ang sarap. Ang flavorful niya. Para siyang naalala ko na kung anong kalasa niya. Para siyang patty burger, parang gano'n, na ginrill. Sobrang sarap. So, try kong i-partner siya sa mga gulay tsaka rice noodles. Grabe, so far feeling ko itong Bún Cha to o yung Bún Cha in general, ito na yung favorite na Vietnamese food ko. Sobrang sarap. Sarap niya as in. Tapos nakaupo lang tayo syempre dun sa Vietnamese style. Nakasuan, mababa lang yung mga puan, mga chairs, gano'n. Tapos yan sa likod nyo is mga maraming dumadaan na mga sasakyan, gano'n. Gano'n yung Vietnamese style na mga restaurant dito sa Vietnam. Actually hindi lang sa Hanoi, sa buong Vietnam, gano'n. Sa ilalim meron siyang parang mga papaya ata to parang papaya. Crunchy. Ngayon naman, try natin tong parang karne na binalot siya sa dahon. Grabe. Ang sarap din. Malasa siya. Hindi ko lang alam kung anong klaseng balot ng dahon yung
binantot nila. Pero malasa sa malambot, parang naging something. Ngayon naman try natin yung sea crab. So, isang order nito is 25 BND. So, mga 50 pesos. Yan siya. Ang sarap. Seafood yung nasa loob. Tapos merong nilagyan ng parang noodles. Tapos pinirap siya sa wrapper. Tapos pinirito. Grabe yung buncha experience natin mga ka-wonder. Ang sarap nun. Must try na pagkain yun talaga dito sa Vietnam. Ngayon, pupunta tayo sa may cathedral naman ngayon. So habang naglalakad may nakita akong nagbebenta ng parang mga kakanin doon eh. So may binili akong para siyang hunday-hunday na bilog. So kakainin ko pagdating ko doon sa may cathedral. Dito sa Vietnam, masanay na kayo na maraming nagpa-park ng mga motorcycles dito sa sidewalk, ganun. Mas marami pa nga atang motor dito kaysa sa tao. So andito tayo ngayon sa isang coffee shop sa harap ng St. Joseph Cathedral. It is called How. So more ako na back shoe. Yun daw yung bestseller nila dito sa coffee shop na to. Lang tayo. Actually, today is my free day here in Hanoi. So, wala naman talaga akong sobrang jam-pack na itinerary. So, gusto ko lang libutin yung mismong old quarter. Kung anong madidiscover dito, ganyan, yung mga pagkain, coffee shops, mga famous landmarks, ganun. So, sobrang chill. So, naghihintay lang din ako ng oras, mga 12 siguro. Mag-check out na ako sa aking hotel. Hinihintay ko na lang din yung ating 9:30 PM na trip papunta naman ng Sapa. So yung Sapa is para siyang probinsya na part ng Vietnam. Malapit na actually siya sa China. So i-discover naman natin yung ibang province ng Vietnam. So last day ko dito sa Hanoi and so far sobrang nag-i-enjoy ako. Grabe, ang mabait ng mga tao, napansin ko. And also actually sobrang busy din nung mismo old quarter eh. Pero may sarili siyang charm. Like, ang maganda dito is yung vibe. Yun yung di mo gaanong makikita sa ibang lugar eh. Yun yung parang okay, maganda yung isang place, pero walang vibe, alam mo yun? Yung parang hindi chill, ganyan. So parang nawawala yung charm ng isang lugar, di ba? Pero dito sa Hanoi, di ba, sobrang busy, pero alam mo yun, yung vibe, ibang-iba. Alam mo yung parang sobrang saya na ang sarap sa pakiramdam. Ito yung gusto ko kapag nagta-travel eh, yung alam mo yun, yung nakikita ko or nararamdaman ko yung vibe ng isang lugar. Kayo ba? Ganon din ba kayo? Hindi ko lang alam kung ganon din yung notion nyo kapag nagta-travel. May nadaanan tayo ditong parang panda cake. How much? 20? Okay. Vâng, còn thiếu một cái nha. Sinagyan niyang parang cheese sa ibabaw, tapos parang may sugar. Tapos hati niya sa gitna. So ito yung nadaanan nating parang cake. Nagbebenta siya ng cake. So this is 20 Vietnamese dong, so around 40 pesos. So parang meron siyang crispy na rice sa ibabaw. Tapos parang pinalamanan niya ng something eh. Hindi ko alam kung ano yun. Parang siyang cheese ba? And binuduran niya ng sugar. So tikman natin. Yan. Baba. Ano ko ba sa i-describe? Ang nalalasahan ko is parang corn. Parang yung alam mo yung minash na corn. Tapos nilagyan ng sugar, tapos may cheese sa loob. Tapos nagdadagdag sa texture niya is yun nga, yung crispy na parang balot niya. Narinig niyo kung gaano ka crispy.
Tapos additional sweet is yung binudbud niyang sugar. Masarap siya. Pwede siyang dessert. Pero feeling ko sa mga diabetes, bawal to kasi medyo sobrang nasa sweet side siya. I wonder, so yung coffee shop na napili ko is dito sa may Cafe Giyang. So sobrang famous nito dahil sa kanilang egg coffee. Bali dito nag-originate yung egg coffee nila. So ito yung menu nila. So nag-originate pala yung egg coffee dito sa Vietnam kasi parang during Vietnam War is may shortage ng milk. So as an alternative, gumawa yung mga Vietnamese people ng egg as alternative sa milk. So ang galing, 'di ba? So nandito tayo ngayon sa sa restaurant na kung saan dito talaga originated ang egg coffee. So sobrang amazing. So ngayon titikman natin. Actually natikman ko na yung egg coffee sa isa sa food tour natin nung nakaraan. Pero syempre iba pa rin kung saan talaga in-invent ang egg coffee kaiinom, di ba? So nag-order ako ng egg coffee na hot. So pwede siya hot, pwede ring ice. So yung ibabaw, feeling ko yun yung egg eh. Kasi medyo lasa siyang egg. Tapos nasa ilalim yung coffee niya. So, hindi ko natitikman yung lansa niya. Tapos, pag natikman mo na yung ibabaw, pwede mo na siyang i-mix natin siya ngayon. Nung na-mix na natin. Sarap. Panalo to. Grabe, hindi mo na talaga malalasahan yung egg eh. Pero grabe, amazing din yung invention nila na as an alternative sa milk is yung egg, no? Kaya talagang sumikat din tong egg coffee ng Vietnam dahil yun nga sa story niya na ganun. Napaka resourceful ng mga Vietnamese dati. Sarap. Hi Commander! So what a day here in Hanoi, Vietnam. So sana nag-enjoy ka sa mga pinaggagawa ko today, ngayong free day natin. Kasi ako, sobrang nag-enjoy ako, sobrang na-in-love ako talaga sa Hanoi. Sobrang, alam mo yun, kung pwede nga mag-extend dito, mag-extend ako dito sa Hanoi ng isa pang araw siguro. Kasi ang dami nating nagawa ngayon. Una, kumain tayo ng bún cha, which is one of the my favorite food na na-try ko dito sa Hanoi. Pangalawa is pumunta tayo doon sa St. Joseph Cathedral, tapos tumambay pa tayo sa isang coffee shop doon sa harapan. And lastly, ay pumunta tayo dito sa isa sa pinakasikat na coffee shop dito sa Vietnam, which is yung Cafe Giyang na na-try natin yung original egg coffee. So sa mga nagpaplano dyan na mag-Hanoi, Vietnam or pumunta dito sa Vietnam, make sure na isama nyo sa inyong itinerary yung mga pinuntahan natin kasi sobrang recommended ko sila. So sana nag-enjoy ka dito sa video na ito, and this is Wonder J saying bye bye mga ka-Wonder, ingat palagi!